Capricorn, welcome dito sa iyong April reading. Alamin natin ano ba itong mga dapat mong malaman or yung mga pwedeng mangyari sa loob ng 30 days ng April. Maraming salamat Capricorn kung lagi ka nanonood ng mga readings dito sa aking FB or YouTube channel. Sa mga bago dito, kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding personal reading services naman po, dumiretso lamang po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-message privately. Kung may mga tanong kayo about reading services. Doon din po kayo magbubook. Doon din po kayo mag-PM kung magbubook kayo. And pinopost ko po sa aking FB page yung calendar ng mga available slots for personal readings. Ganon din naman yung mga free reading, yung mga nag-aabang. Bago ako mag-live, minsan ina-announce ko kung mag-free reading ba ako or hindi. Yan. Kaya tabayanan nyo na lang. Excuse me. At ako'y nadidighay. Artemis, independence, cleansing, and renewal. Uy, yun na naman si Shiwangmu. Shiwangmu, Artemis, at saka si Sedna. Uy, mukhang magkakaroon ka ng kalayaan. Kalayaan, April, ngayon. Ngayong April, no? Nakikita ko lang dito, meron kang independence na gawin yung gusto mong gawin, Capricorn. Kung na-restrict ka man, mga nakaraang buwan, nakaraang days or weeks, no, ngayong April, magkakaroon ka ng freedom, independence na gawin yung mga hindi mo nagawa last March or ng mga nakaraang buwan. No, bibigyan ka na ngayon ng opportunity, yan. Pwedeng iba, independence na ito ay literal na makakalaya kayo from something. Pwedeng nakalaya ka na dun sa gabundok na labada mo kasi tinapos mo na siya ng one day. Yung iba, nakalaya na kayo doon sa boss nyo na kupsi kasi nag-resign na kayo or nag-end contract na kayo. Or yung iba, nakalaya na kayo doon sa jowa mo na toxic. Diba? Ayan, maraming klaseng independence. Pwedeng yung iba naman, wow, marami kayong kadatungan ng April, successful ngayon yung negosyo ninyo. At meron na kayong independence, marami kayong kinita, kaya nyo nang bumukod, kaya nyo nang buhayin yung sarili nyo. Maraming klase, no? Or yung iba, pwedeng nakalaya na kayo sa stress. Kasi meron kayo, specific na project na masyadong toxic. And natapos mo na, wow, na-accomplish mo na. So ngayon, maluwag-luwag ka na, okay ka na. Nakalaya ka na doon sa ilang gabi na hindi ka matulog kasi nagka-cramming ka or nai-stress ka doon sa deadlines. Yung mga ganun. Yung mga ganong klaseng, eksena. Cleansing. Parang may purging na nagaganap ngayong April. Cleansing and renewal. No? Combination ng cleansing and renewal. Kumbaga sa skincare, nag-rejuve, napalitan yung dead skin cells para ngayon ay may glow up, taste ganda, syempre. So may mga kailangan kang tanggalin dito ngayong April para magkaroon ng renewal sa buhay mo, sa situation mo. You have to get rid of some things or some people. Okay? Kung mga tao man yung pinag-uusapan dito, mga emotions man yan, importante sa cleansing yan. Siyempre, huwag kang mag-iiwan ng mga negative feelings. Dispose. Yung mga dapat i-dispose. I-dispose yung mga toxic.
No? Tanggalin yung mga basura. Cleansing. Kailangan maglinis, mag-purge para dito sa iyong renewal. Para fresh na uli. Wala na uling mga toxic. Wala nang dumi. Wala nang clutter. Kasi itong cleansing na to is necessary para dito sa iyong renewal eh. No? Mangyayari lamang itong renewal kapag nagbawas ka na, tinanggal mo na yung mga hindi dapat nandito para mapalitan ng bago. Welcoming positive energies, new possibilities instead of the old ones na hindi naman na nagwo-work, hindi naman na good for you. O, di ba parang yung mga dead skin cells nga yan, yung mga libag, yung pag naliligo tayo. Para mapalitan ng bago. Rejuve, di ba? Sabi ko nga sa skincare. Fresh layer na naman ng skin ang meron after ng rejuvenation. 'Di ba? Doon ka na magkakaroon ng glow up. Pero hangga't nandito ito, yung mga toxins, hindi mo pa na-purify, na-cleanse yan, mabablock itong mga renewal na dapat ipaparating sa iyo. Yung mga bagong blessings, no? So, ayan, necessary for your, renewal, yung pagdi-detox, pagdi-declutter. Mga bagay man yung tinutukoy dyan or hindi, ha? Tao man yan bagay or mga, feelings. Eight of Wands. The Magician. Uy, may transformation ka talaga. Ayan maliwanag yan. Renewal and the Magician. So, nakikita ko dito, mukhang makakagawa ka ng paraan para baguhin yung situation mo, Capricorn. Maliwanag, may renewal ka Magician. Kasi si Magician, kaya niyang i-transform. Gagamitin mo lang yung mga available to you. Anong meron sa'yo ngayon? Ano yung on hand, yung mga abilities mo, yung skills mo, yung kaalaman mo, yung talents mo. Yan lang, wala kang ibang kailangan. Lahat ng kailangan mo para baguhin yung sitwasyon mo is lahat nasa sa'yo na Capricorn. Kumbaga, kompleto na ng ingredients dyan, si Magician. Sa traditional card kasi, makikita ninyo yung lahat ng suits doon sa table ni Magician. Hawak niya yung wand, which is suit of wands. Tapos may makikita kayong sword sa table, may cup, and may pentacle din. So, ibig sabihin, well-equipped ka. Well-equipped ka, Capricorn. Lahat ng kailangan mo for this transformation is available to you. Nasa sayo na lang how to use itong mga meron ka. Okay, how to make use dito sa mga bagay na meron ka para lang ma-transform mo itong situation mo. Okay? Eight of Wands. So, pwedeng may opportunity sa inyo dito. O, yan. Pwedeng iba, meron ditong phone calls, emails, travel, merong mga something about movement. So, pwedeng mga changes din ito, actually. Nakikita ko dito is mabilis na movement. Pwedeng pwedeng merong malapit na ditong makita mo kung ano yung result or outcome. Papunta ka dun sa isang direction. Papunta lahat yung wands doon. Kumbaga malapit nang ma-reach yung destination. So, paparating na kung ano yung resulta, yung outcome sa iyo, Capricorn. Expect mo na yan. The world, diba? May malapit na makumpleto rito. Ayan, takpan natin yung mga nakabold. Baka tayo ay maano ni YouTube. Ayan. Meron kang world card. Accomplishment, achievement, dala-dala ni Eight of Wands. Mabilis na.
Mabilis na, malapit na. Very soon na ito, Capricorn. Yun yung nafe-feel ko sa 8 of Wands mo. Meron kang makukumpleto dito. Sa wakas, no? May matatapos na, may makukumpleto na. Positive ito. Tignan na natin yung love life mo. Okay, mayroong chapter, may chapter ka na makukumpleto. Yun yung ibig sabihin. And then, mag-e-embark ka na uli on something new. Like the renewal card, o diba? Pagkatapos ni The World, panibagong, panibagong chapter. Kasi nakumpleto mo na eh. Kumbaga, natapos mo na siya. Kaya iba na uli. Yung kasunod na uli. So, kung mas mataas na level yun, ayun na. No? Yun yung nakikita ko. Love life mo, put yourself first. Palagi mo bang inuuna na lang si person mo? Wala ka na bang karapatan, Capricorn? Palagi mo bang hinuhuli yung sarili mo? Ayan, put yourself first this time, wag naman laging ganun. Pag minsan dapat isipin mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Hindi laging si person lang. Bigayan lang. Hindi ko sinabing lamangan mo siya or hindi ganon. Baka kasi nagiging palagi na lang ganun. Parang hindi na balance, yun yung ibig ko sabihin. Kaya minsan, sipin mo rin yung sarili mo. Ayan loving yourself makes you more romantically attractive. Love your shadow. Love your imperfections. Yun yung ibig sabihin yan. Nai-insecure ka ba na kapag ganito ka, hindi ka niya matatanggap? Nafe-feel mo rin ba na porke hindi ka sexy, baka palitan ka niya? Hindi totoo yun. Kasi ang true love, dapat tanggap niya lahat sa'yo. Yung mga magagandang katangian mo, pati na rin yung imperfections mo, and vice versa, dapat ikaw ganun din sa kanya. Two-way siya. Pero dapat, kumbaga, take it or leave it, pag sa deal, diba, kasama na yung kumbaga, bumili ka ng nakipag-deal ka, laman nung cargo, ano ba tawag dun, yung trailer, yung truck, container van, yan, sabihin natin. So, ang deal ninyo, halimbawa, specific na amount, 1 million. Basta kung anong laman yan, 1 million babayaran mo sa akin, whether dumating sa'yo damage or may mga yung mga reject, no? Basta ang usapan ng deal ninyo 1 million kahit na may mga nabasag pa dun or what, no? Basta parang ganun. Kumbaga, take it or leave it. Kung talagang love ka nitong person na to or kung talagang love mo rin siya, hindi lang yung mga katangian na gusto mo, dapat yung nakikita mo, dapat tanggap mo lahat sa kanya and siya ganun din sa'yo. Divine timing. Be patient while things are unfolding. The connection is worth the wait. Ayan, yan naman pala. So, kung nagkakaroon ka ng mga agam-agam pagdating dito sa relationship mo ngayon, dito sa person na ito, binabanggit ng divine timing, kailangan mong maging patient. Kasi, hayaan mo lang na mag-unfold naturally yung mga bagay-bagay sa inyo. No? Things take time. Yun naman, lahat naman ganun. May mga process or mga bagay na hindi natin pwedeng madaliin. Malalaman mo yan in time. No? Ayan, no? Basta trust the divine timing pagdating dito sa
concern mo. Concern mo ngayon pagdating dito sa relationship nyo ni person mo. No, be patient. Habang nag-unfold pa lang, pa-unfold pa lang itong mga dapat mangyari sa inyo. May mga paparating, pero ang sinasabi sa'yo, mukhang worth the wait naman daw. So, ibig sabihin, worth naman itong person na ito. So, kung talagang, di ba kung talagang worth naman yung person, wala na tayong pake kung matagal tayong maghihintay, importante, worth, di ba? So, ayan. Trust mo lang yung divine timing. Wag mo na lang wag ka na lang mag-stress about that. Hayaan mo na lang siya. Mag-unfold ng natural. Kasi malalaman mo rin yan. Capricorn. Tignan na natin yung closing message para sa iyo. The valiant courage, take action with passion. Action with passion. Hindi yung action na walang kalatoy-latoy daw. Diba? In the first place, paano ka namang kikilos kung wala kang gana, kung ayaw mo yung ginagawa mo? Ayan. So, nakikita ko dito. Magiging very passionate ka. Very passionate ka kasi dito sa bagay na to. Kaya talagang ikaw ay willing na gawin lahat ng kailangan mong gawin. No? Diba, sabi nga nila, hindi ka napapagod kung love mo yung ginagawa mo. Hindi ka nauumay kung love mo yung ginagawa mo. Lagi kang ganado eh. So, hindi mo iindahin yung pagod, hindi ka aangal kasi love mo yung ginagawa mo. Hindi ka mauumay kahit araw-araw yun yung ginagawa mo, paulit-ulit, 'di ba? Inspired pa nga iba. Take your first step. Begin now. Kung ano man ito, Capricorn. Ngayong April daw, dapat simulan mo na siya. Take note. Begin daw ngayong April. Take care and God bless, Capricorn.